Dapat magsuot ka ng medyo maayos. Sabi ng kuya ko ng casual, habang tinitingnan ang simpleng damit ko na parang nakakahiya sa kanya. Ngumiti ako. Okay lang ako. Sagot ko. Umiling siya. Mukhang nairita na. Huwag mo lang gawing awkward ang gabi ngayon. Ngayon? Hapunan kasama ang mga magulang ng asawa niya. Mga taong hindi ko pa nakikilala. Mga taong? Ayon sa kanya? Ay, may mataas na pagpapahalaga sa status at posisyon sa lipunan. Ako si Lena Reyes at walang ideya ang kuya ko kung sino talaga ako. Sa nakaraang 3 taon, ako ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi malit na posisyon, hindi nakataho, kundi ang pinakamataas. Pero hindi ko sinabi sa kanya dahil mas gusto ko ang simpleng buhay tahimik, hindi napapansin. At siya naman, mas gusto niyang mag-assume. Dumating kami sa restaurant ng 10 minuto ng maaga. Maganda at mamahalin ang lugar. Yung klase ng restaurant sa Makati, kung saan tinitingnan ka muna ng matao bago nila desisyonan kung paano ka tratuhin. Nakaupo na ang mabiyenan niya. Tiningnan ako ng nanay ng asawa niya mula ulo hanggang paa. Kaagad na sumikip ang ngiti niya. Oh, sabi niya. Isang salita lang. Pero sabi na nito ang lahat. Naupo kami. Nagsimula ang usapan magalang. Kontrolado pero nararamdaman ko ang paghusga, ang tahimik na pagtatanggi. Pagkatapos, sa gitna ng hapunan, kinuha ng tatay ng asawa niya ang isang sobremula sa bulsa ng jacket at inislide ito sa mesa patungo sa akin. Patungo sayo. Kunin mo ito, sabi niya ng kalmado. Hindi nagulat ang kuya ko. Doon ko narealis na hindi. Ito biglang desisyon. Plano ito. Huminto ang sobre sa harap ko. Walang nagsalita. Kahit ang kuya ko. Tiningnan ko muna siya. Iniwas niya ang tingin. Sabi na nito ang lahat. Ano to? Tanong ko ng kalmado. Bahagyang sumandal ang tatay ng asawa niya. Itiniklop ang mga kamay na parang negosyo ito. Para maging mas madali ang lahat? Sabi niya, mas madali? Tiningnan ko ang sobre pero hindi ko hinawakan. Para kanino? Tanong ko. Para sa iyo, dagdag agad ng nanay ng asawa niya. Magalang pero matalim ang tono. Naintindihan namin na maring mahirap ang mga sitwasyon. Mga sitwasyon, nilunok ng kuya ko ang lawe. Lena, kunin mo na lang, sabi niya ng mahina. Tutulong ito. Tutulong. Dahan-dahan, kung kinuha ang sobre at binuksan. Sa loob ay isang seke malaki, sapat para mapahinto ang karamihan sa mga tao. Hindi ako nag-react. Sa halip, tiningnan ko silang muli. At ano ba talaga ang tinutulungan ninyo sa akin? Tanong ko. Hindi nag-atubili ang tatay ngang asawa niya. Sa pag-alis mo, sabi niya. Katahimikan sa mesa. Saan? Tanong ko. Umusok ng hindi comfortable ang kuya ko. Pagkatapos, sumagot ang nanay nga asawa niya. Sa buhay ng anak namin, dong lumabas ang toto. Malinaw, malinis, parang transaksyon. Hindi sila nag-alok ng tulong. Nag-alok sila, bayad para mawala ako. At base sa katahimikan ng kuya ko, sumang-ayon na siya nun pa. Hinayaan kong hawakan ng nga daliri ko ang seka. Hindi mahalaga ang numero. Ang intensyon ang mahalaga. Gusto ninyo akong mawala? Sabi ko ng kalmado. Tumango ng isang beses ang tatay ng asawa niya. Oo. Walang tag-atubili? Walang paumanhin? Sa kabilang mesa. Umusok ang kuya ko sa upuan. Lena, hindi naman ganon. Bulong niya. Tiningnan ko siya. Ano nga ba? Hindi siya sumagot. Dahil walang ibang bersyon ng kwentong ito. Bahagyang sumandal ang nanay ng asawa niya. Naniniwala kami sa tamang bilog ng lipunan. Sabi niya. May tiyak na pamumuhay ang anak namin. Pamumuhay? Halos ngumiti ako. At hindi ako bagay doon. Sabi ko. Ngumiti siya pabalik ng magalang. Hindi.
Malambot ang salitang iyon, pero mabigat ang bigat nito. Ibinalik ko ang atensyon sa tske, isang malinis na numero, isang malinis na pag-alis, walang away, walang komplikasyon, pera lang. Kunin mo. Sabi ulit ng kuya ko. Mas mahina na ngayon. Mas mabuti ito. Mas mabuti para kanino. Hindi ko na tinanong. Dahil alam ko na. Inilagay ko ulit ang tseke sa sobre. Pagkatapos ay dahan-dahang inilagay ito sa mesa. Plano ninyo ito, sabi ko. Dahan-dahang huminga ng malalim ang kuya ko. Pinag-usapan namin, amin niya. Sapatos na iyon. Tumango ako ng isang beses. Hindi galit, hindi nagulat, kundi malinaw. Dahil sa sandaling iyon, may nagbago. Akala nila ay tinatapos nila ang isang bagay na maliit, walang halaga. Pero hindi nila alam na nakikipagnegosyo sila sa isang taong walang kailangan sa kanila at iyon ang nagbabago sa lahat. Inislide ko pabalik ang sobre sa mesa, patungo sa pinanggalingan nito. Hindi ako interesado, sabi ko ng kalmado. Agad na nagbago ang reaksyon. Pagkalito muna. Pagkatapos ay iritasyon. Bahagyang kumunot ang no ng tatay nga asawa niya. Baka gusto mong pag-isipan ulit, sabi niya. Malaking halaga iyan. Sigurado akong malaki, sagot ko. Pero hindi ko kailangan. Nagbago iyon ng isang bagay. Sumikip lalo ang magalang na ngiting nanay ng asawa niya. Lahat naman ay may kailangan, sabi niya. Hindi lahat. Tiningnan ko ang kuya ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako matitigan. Sinabi mo sa kanila na kukunin ko ito. Sabi ko ng mahina. Huminga siya ng malalim. Sinabi ko sa kanila na may intindihan mo. Pakwawasto niya. May intindihan? Parang insulto ang salitang iyon. Naintindihan ko, sabi ko. Katahimikan. Naintindihan ko na akala ninyo ay problema ako, patuloy ko. Naintindihan ko na akala ninyo ay maayos ng pera. Tumigil ako. Pagkatapos ay kalmadong dagdag. At naiintindihan ko na hindi ninyo alam kung sino ako. Nahilan nito ang atensyon nila. Lahat tatlo ay tiningnan ako ngayon talagang tiningnan sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Bahagyang sumandal ang tatay nga asawa niya. At sino ka? Ba talaga? Tanong niya. Hindi ako agad sumagot. Sa halip, kinuha ko sa bag ko at inilagay sa mesa ang isang bagay. Isang simpleng itim na card, walang disenyo, may pangalan ng kumpanya at isang titulo. Sa ibaba, CEO. 2 minuto pagkatapos, nagbago ang lahat. Sandali, walang gumalaw. Nakaupo ang card sa gitna. Namin na parang hindi ito bagay sa mesa. Napansin mo na itong kuya ko. Bahagyang sumandal siya, naningkit ang mamata. Pagkatapos ay nanigas siya dahil nakilala niya ang pangalan. Ang kumpanya, ang nakalimbek sa bawat report na isinumite niya, ang logo sa bawat email na ipinadala niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang card. Binasa ulit. Pagkatapos ay tiningnan ako. Lena, sabi niya, hindi na matatak ang boses. Hinawakan ko ang tingin niya. Oh, kinuha naman ng tatay nga asawa niya ang card. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa tiwala patungo sa pakalito. Patungo sa isang bagay na mas malapit sa pag-alala. Hindi posible iyan, sabi niya ng mahina. Posible, sagot ko. Mabigat na tumimpalak ang katahimikan sa mesa. Sumandal ang kuya ko sa upuan na parang gumalaw. Ang lupa sa ilalim niya. Ikaw ang CEO? Tanong niya. 3 taon na. 3 taon ang parahong 3 taon na pinaktatrabahuhan niya roon. Ang parehong 3 taon na nagrereklamo siya tungkol sa desisyon naga management, politika sa opisina at pamumuno sa akin nang hindi niya alam. Mas mahipit na ngayon ang boses nga nanay nga asawa niya. Ibig mong sabihin, ikaw ang may-ari ng kumpanyang pinaktatrabahuhan niya. Tumango ako ng isang beses. Oh, mas maliit at mas malamig ang pakiramdam? Ang kwarto dahil bigla na lang ito. Ay hindi,
hapunan na. Ito ay pagbabago ngang kapangyarihan. Wala nang humawa sa pagkain. Ang mesa na dating kontrolado ay parang hindi na matatak. Tinitigan ako ngang kuya ko na parang sinusulat niya ulit ang nakaraang 3 taon sa isip niya. Hindi mo sinabi sa akin. Sabi niya. Bahagyang ikiling ko ang ulo. Hindi ka naman nagtanong. Mas malakas ang dating nito kaysa sa kahit ano. Nilunok ng tatay ng asawa niya ang laway, sinusubukang mabawi ang kontrol. Well, sabi niya ng maingat. Binabago nito ang lahat. Talaga ba? Tiningnan ko siya ng kalmado. Binabago ba? Tanong ko. Nagatubilis siya dahil hindi. Nasimple ang sagot. Ilang minuto na ang nakalipas, ako ay 1 taong alisin. Ngayon, ako ay 1 taong hindi nila maalis. Sumandal ang kuya ko. Mas mababa ang boses. Lena, bakit hindi ka nagsalita? Dahil gusto kong makita kung paano mo ako tratuhin nang wala ito. Sagot ko, katahimikan. Mabigat, hindi komportable. Ang hipak ko, tahimik hanggang ngayon, ay nagsalita na. Ikaw ang nag-set up nito, sabi niya ng dahan-dahan. Umiling ako. Hindi, sabi ko. Kayo ang nag-set up. Tiningnan ko ang sobre na nakaupo pa rin sa harap nila. Nagdesisyon kayo kung sino ako bago ninyo malaman ang kahit ano. Walang nag-argumento. Dahil hindi nila magawa. Dahan-dahang huminga ng malalim ang tatay ng asawa niya. Mali lang ito, misunderstanding, sabi niya. Halos ngumiti ako. Hindi. Sagot ko ng kalmado. Ito ay kaliwanagan. At ang kaliwanagan ay may konsekwensya. Sa wakas, nahanap ulit ng kuya ko ang boses niya. Hindi mo naman seryosohin na ipakakait mo ito sa amin, sabi niya ng maingat. Sa amin, napansin ko na isinama na niya ang sarili sa kanila. Bahagyang sumandal ako sa upuan. Ano ba talaga ang akala mong ipinakakait ko? Tanong ko. Nag-atubili siya. Ang hapunan? Sabi niya. Ang sobre. Ang sobre. Tiningnan ko ito ulit. Nakopo pa rin doon, hindi pa rin nahawakan. Sinusubukan ninyo akong bayaran para mawala ako, sabi ko ng kalmado. Umusok ng hindi comfortable ang nanay nga asawa niya. Bago namin malaman, sabi niya. Itinaas ko ng bahagya ang kamay. Iyon nga ang punto. Katahimikan. Pinahit ng kuya ko ang buhok niya. Lena, hindi ko inakala na magiging ganito. Amin niya. Paano mo inakala? Tanong ko. Walang sagot. Dahil simple ang katotohanan. Inakala niyang kukunin ko ang pera at alis ng tahimik. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang galaw na iyon ay nagpatingin sa akin ang tatlo. Hindi ako galit. Sabi ko, nagulat sila. Hindi rin ako nasaktan. Naguluhan sila dahil inaasahan nila ang emosyon. Sa halip, binigyan ko sila ng ibang bagay distansya. Nakikita ko na lang ng malinaw ngayon, patuloy ko. Tiningnan ko ang kuya ko sa huling pagkakataon. Sa susunod na upo ka sa meeting at magtaka kung bakit ganon, ang nga desisyon, tumigil ako. Maalala mo ang masang ito? At maunawaan mo ang isang bagay na hindi mo pa naiintindihan noon. Ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay nahahayag. Walang sumubok pigilan ako nang lumayo ako sa mesa. Iyon ang bahaging nagsabing ang lahat. Ilang minuto na ang nakalipas, lahat sila ay tiwala, kontrolado, sigurado sa kung paano matatapos ang gabi. Ngayon, nanonood na lang sila. Bahagyang tumayo ang kuya ko, na parang may sasabihin. Lena, sandali. Tumigil ako pero hindi lumingon. Ano? Tanong ko. Mas mahina na ang boses niya ngayon. Hindi ko alam. Sabi niya. Isinara ko ang mamata ko ng saglit. Alam ko. Sagot ko. Hindi iyon ang problema. Ang problema ay hindi niya kailangang malaman. Nagdesisyon na siya nun pa.
Bahagyang lumingon ako, sapat lang para matugon ang mga mata niya. Ipinakita mo sa akin kung paano mo tratuhin ang mga taong akala mo ay mas mababa sa'yo. Sabi ko ng kalmado, hindi siya ng argumento dahil hindi niya magawa. Umusok ang tatay ngang asawa niya sa upuan, sinusubukang mabawi ang dignidad. Maari nating kalimutan ito, sabi niya ng maingat. Umiling ako ng isang beses. Hindi, sagot ko. Maari ninyong matutunan dito. Muling tumimpalak ang katahimikan. Pangwakas, naglakad ako patungo sa labasan ng walang ibang salita. Sa likuran ko, nakaupo pa rin ang sobre sa mesa, hindi nahawakan eksakto kung saan ito nararapat. Dahil may maalok na hindi nakakanulto sa halaga mo. Ito ay nagpapakita nga halaga nila. Kung may natutunan ka sa kwentong ito tungkol sa tunay na respeto at hindi pahusga sa panlabas na anyo, isipin mo ang iyong sariling bilog ng pamilya at kaibigan paano mo sila tratuhin ng walang alam sa kanilang totoong kwento?